So napakainit. So today is Sunday, March 23. At ano oras na bumiyahe? Quarter to 2. Ngayon makita nyo wala akong X5. Ang dahilan ay ngayon ko lang nagamit tong OSEC. So ito muna ang ating gagamitin for today's video. Kasi ilang buwan na rin itong hindi nagamit simula nung nagkaroon ako ng Insta360 X4. So yun nga, sa panahon ngayon tinamaan ako ng yan, tubo, sipon, equal sa trangkaso, pero kailangan talagang lumabas. At yun nga, kakawilan din ang anak ko kanina, may trangkaso rin yan. Ano ba naman yan? Di ko man lang na-enjoy yung kanyang pagiging makulit. Pero yun nga, sa loob ng 2 araw, 2 gabi, natulog yun sa amin. Ay, 3 araw na 2 gabi. Katabi ko na matulog yun. Tayo matulog ng hindi katabi ang kanyang Papa BJ. Kinakailangan mo ng bugbugin bago makatulog. Alam mo na. So tama na tayo ng booking din. Sorry, tama tayo first booking, then balikan ko kayo mamaya pag okay na. Alright. May nakuha na tayong first booking, no, pa Cubao. At ito ay pipick upin lang dito sa may Cubina. Card siya, 498. So pick upin muna natin. At tara na. Init, napakainit. Yun lang masasabi ko, napakainit. In 200 meters, continue straight. Lapit na tayo sa pick up. At ano muna tayo dito sa court, bilang respeto lang din sa village nila. Boss, magandang hapon. Pastry, saan po banda to? Saan? Cubina Pastry. Pastry, pag mag-U-turn ka dyan, pag kaliwa mo yung sumunod sa Alphamart. Ah, dito lang banda. Thank you po. Continue straight, then your destination will be on the left. In 300 meters, turn right. Hello po, magandang hapon po. Angkas po. Wait lang kuya, palabas na po. Ma'am, matanong ko lang, ano, pastry po ba dito sa may Alphamart? Apo, dyan. Pwede kuya, kuan mo, salubungin mo na lang ako. Pumasok ka dyan sa pastry na gate. Apo, ma'am, andito na nga po sa gate ng pastry. Pasok ka kuya. Tapos, pinakadulo, kaliwa. Pinakadulo kaliwa. Sige, ma'am. Salubungin gate.
Sige ma'am. Okay po ma'am, salamat. Gate 3. Sorry po. Saan gate ma'am? Ng Cubina? Oo. Kasi ma'am, nandito na po ako sa may Alphamart. Yung ito Cubina Villas po pala. Magandang hapon po. Mga estimated lang po kayo. Ay, wag na po. Ano oras po ba target natin ma'am? Bago sana mag-3? 3. Baka ma'am, sumobran mga 5 minutes, okay lang. Opo ma'am. Ma'am, ikot ko lang ha. Opo ya. Yan, saan mo nabili na microphone? Okay na po kayo ma'am. Ma'am, dito tayo sa Bacoor ha, kasi marami stoplight dito. Sure ba? Opo. Yan, saan mo nabili? Parang gusto ko na to. Para po magkaintindihan tayong dalawa. Uy! Yan ako, nagpapabili ng ganito pag nagmumotor kami. Magkano yung ganito yan, mahal? 3.5 po isa niyan ma'am, kasi yan po ay Fridcon intercom. Ano? Fridcon. Ah, So, syempre ma'am, doon tayo sa quality at pang matagalan. Okay lang po na medyo pricey, at least tumatagal sa atin. magkano ganito nga? 3,500 po ma'am. Ano to, di-charge? Apo. Ano naman po yan, matagal po malobat. Kumbaga, kunwari, chinarge mo kayo linggo, 1 week po aabot yan ma'am. Isang linggo nyo siya magagamit. So hindi po tulad ng ibang brand na pagka-charge mo nga sa susunod na araw, malalobat na kagad. So yung mga ibang brand, sorry, hindi ko naman po sa paninira. Kumbaga, ito kasi ma'am, itong comms kasi na gamit natin, umulan, umaraw, o bumagyo, o madatna ka ng bagyo sa daan, proven and tested na natin. Dahil yun nga, 2 taon na po yung T-Max S Pro dyan. Tapos itong akin, set kalahati. Bago po ako umano ng angkas, pinalitan ko po ng bagong mga speaker, mga microphone. Kasi yung mga ano po niyan, mga microphone speaker, nandun po sa isang helmet ko. Kasi sabi ni anak ko, pag nagmumotor kami, ay kuya, itatanong ko. Kasi ikaw naman si professional, si driver's license mo, di ba? Yes po ma'am. Pag si driver ko student, at ako si non-pro, di ba dapat okay lang? Oo ma'am, as long as may kasama siyang Kailangan non-professional. mga enforcer na yun sa Manila. Bakit ma'am? Tinutow ba naman si motor ko kahapon? Tinaw? Itutow daw niya. Anong rason? Kasi, aminado naman kami na may van kami. Nag-turn right kami without, ay, di ba dito sa Cavite, lagi turn right with caution, ganyan. Okay. Tapos, dito sa may Santa Mesa, papasok kami ng, lulusok sana kami papuntang doon sa may LRT station niya. Yan. Lumigo kami, sabi niya bawal daw. Sige, pinitikitan niya ako 2,000. Tapos, nung nakita niya si student license si anak ko, pero lagi naman yan magkasama si student license si anak ko, tapos yung ID ko, ay yung driver's ko. Ma'am, non-pro. Non-pro man ako. Sabi niya, ay, student, ano? Sabi niya, ito po, kita. Sabi niya, ha? Sabi ko, hindi pwede yan kasi LTO mismo nagsabi niya na okay lang magmaneho si student ko sa kasama ako lagi. Tama po. So sabi niya, hindi, kasi ganito. Sabi ko, ayaw, ako lang kami kumuha. Sabi ko, kasi kung hindi naman makakapagmaneho si anak ko na ng ganyan, sabi ko, hindi ako kukuha ng student license. Sabi ko, bilin-bilinan. Sabi ko, inulit-ulit pa nga yan sa amin ni LTO, basta kasama dinan ko. Sabi ko, sabi niya, di sige. Sabi niya, edi,
sabi niya, magbibigyan kita kasi ito po nga niya sinusunod ko, aabutin na kami ng 5 libo. Wala, ano po yan ma'am, ang pagtotoo po kasi, iba't ibang process po kasi ang pagtotoo. Unang-una po kasi, ang pagtotoo, kunwari, nakita nilang nakaparking yung motor mo na wala ka sa area, Oo. yun po ang pwedeng maitow or ma-wrecker. Oo. Ang tow po at sa pagkaka-impound, magkaiba naman po yun. Ang pag-i-impound po ng isang bagay, kunwari, tulad yan, kunwari lang mama, sorry ang anak mo nag-drive nang wala ka. Oo, yan. Kunwari ako, anak mo ako, nag-drive ako na wala wala ka. Oo. Yun, sigurado. Panay busina tong abnoy na to, kanina Mamadali, pa. napapaigat at isa na. Yun nga, tulad ako, nahuli ako, wala ka, mama ko, kunwari. Oo. Student, doon maaaring ma-impound, pero yun nga ma'am, mag-iba po kasi yung definition ng towing at ng impound. So, wala po silang karapatan na magsasabi. Kasi yung, ano yan ma'am, kumbaga, in short, pineperahan kayo. Kumbaga, kulang yan sa pang-almusal, pang-hapunan, o ano. Kutungan kami ko ako, 1.5. Kasi yun ma'am, maaring matikitan kayo kasi kung may signage po doon na no right turn on red signal, doon madadali kayo ng violation. So it means kung kunwari wala naman nakalagay ng kunwari walang signage na no pa, kung walang signage na no right turn on red signal, pwede mo i-contest yun. Di ba ho? Nilit ko pala mo. Nilit ko po, kasi sabi ko, alam ko pala mo sa LG ko, kaya ng copy, pwede mo po. Sabi ko, tapos yan niya, kung may violation si driver ko na student, sino pipikitan, si student o ako? Ano yun ma'am? Student sa pagkakaano ko ha. Oo. Kasi magkakaroon ng demerit points yun ma'am eh. Kung sino po yung nag-drive, siya po talaga matitikitan. Nung isang beses, pinakauna talaga namin. Sorry. Apo. Mamali naman kami ng pasok. Kasi di ko naman kabisado pag nakamotor talaga, di ko talaga yung kabisado. Pero pag naka-commute, kabisado. yung ano po kasi ma'am, kung gagamit po kayo ng Google Maps or Waze, i-avoid nyo po ng one way pati ng toll gate. Kasi yun nga, ang nakikita po kasi ng iba ng Waze at Google Map, minsan ho kasi hindi po nila nakikita na one way na pala itong lugar na to. Kasi ang Google Map nag-ano lang naman po tayo every 2 years, kumbaga nag-review ulit ng mga streets. Hindi naman po siya everyday na Yung dun sa Alabang, parang nag-counter kami, mali daw kami ng pasok. Tapos napakiusapan naman, so sabi niya, sige, lalampasin ko na lang kasi student man si driver mo, sabi niya. Tapos nakalusot kami, ay inoo ko dun kay Manila, wala talaga. Ano po kasi yan ma'am? Pwede nyo ma'am, i-contest, mareklamo, kunin nyo yung ID nung nanghuli sa inyo para kahit paano may chance kayong mapatanggal siya. Kasi yun nga, unang-una, maling-mali yung binitawan ng salita. Ko na lang kasi sabi ko po, may mali naman kami. Pero kung sino niya si motor ko, ay ilalaban ko talaga yun. Yun ma'am, may karapatan po tayong i-contest at ilaban talaga yun dahil, di ba? Kasi ano naman ang student license kung hindi naman nakakapag-drive, diba? Ako po pakukunin. Yun nga po, karamihan naman dyan sa kapag sinin talaga niya sabi niya, ay, okay po, sabi niya, pinamamaliw mo si anak mo ng kuwan, pusong lang. Sabi ko, ay, di ko yan, lagi ngayon sila magkadikit para isang pulutan lang. Sabi ko, tapos siguro mga 2 beses kami nagkasagutan pa. Sabi ko, wag naman, kasi magsisimba lang talaga kami dito. Tapos, ang alam ko talaga sa LTO, inulit-ulit ko yan. Inulit-ulit din yan sa amin, basta kasama ako. Yun, para siguro naalimpungatan sa na sige, di ko ito madadala sa ganito. Na 1.5. Kasi kung makikita na isang enforcer na wala kang alam sa batas, doon sila magta-take advantage na, ay, ano lang to, anong tawag doon ma'am? Chicken lang to, kuha ko to sa ganitong pananalita.
Pero once na alam nilang may alam yung tao sa batas, ay doon sila mangangamba na okay, may alam to sa batas natin. Sabi nga nila, wala na lang sa pagkaita-isa sa pera ko. Anong linagay na violation doon, ma'am, sa ticket? Hindi ko nga nabasa. Kung kapagyan sila, ganun nila nila. Yung may mga listahan sila ng presyo, Oo. hindi ko nga mabasa masyado kasi tinawag na tinawag nila. Kung ko na lang na tinuturo yung presyo. Ano yun, ma'am, dapat kapag gano'n, kunwari violation nyo, right turn on red signal kayo, pasok naman nyo sa ma'am, disregarding traffic sign. Sabi niya, kukunin daw si student license, kukunin sa kong wag ko lang kunin. Sabi, gusto lang talaga kami dito para sabi ko. Oh. Ayun, parang, Ano yun, binigyan nyo ng pera o nagpatiket lang kayo? Sinuha niya si pera ko. Ay, hindi ka binigyan ng ticket? Hindi. Nagpapunan ka, nagpabayad ka. Mas kunwari, inistortan niya ako doon sa papuntang Quiapo kung saan lulusot. Kasi nasa ilalim kami ng tulay yan. Yun lang. Tapos Bawal yun. Sabi ko, mas ayaw ko niya ibigay. Di ba pag nahuli doon sa may red, doon sa may stoplight. Opo. Eh, nagkausap na kami na, sige, pwede na 1 card. Ganyan. Ayaw pa niya ibigay yung papel ko, yung student ID ni anak. Bawal yun, ma'am. Eh kung sakaling kung nakuha niyo yung badge number niya o badge name niya, pwede niyo i-report yun kasi bawal na bawal yun, ma'am. Sa lagi pagbigay ng doon sa ilalim ng tulay sa may malapit na sa palengke ng Quiapo, kaliwaan si Hermes Caslero. Yun lang. Yung mga tao na ganyan. Kung kinakakapal sila, nakakapait sila ng Pwede sila matanggalan ng doon. Oo. Pero yung talaga sa Manila, malalakas talaga yung bangunan. Mga buhaya po kasi yan, ma'am. At yun nga, ma'am, sa totoo lang yung MC Taxi platform gusto ng government na pinapahinto na. So si Boss George, yung pinaka presidente ng Angkas, ma'am, lumalaban para sa lahat. May gusto kayo dito, no? Oo, yung kaya tumatakbo si Boss George sa 107 ng Kasangga, yun nga, para paano matulungan lahat. Angkas, Move It, Joyride at iba pa mga platform. Kasi syempre unang-una makatulong din sa amin sa naghahanap buhay sa kalsada. Pangalawa, naman maging dagdag pa sa pangalawa, may hirapan yung mga paserong mag-commute
Tulad ng ng McKinley, ng BGC, wala naman mga jeep dyan wala naman mga tricycle dyan, o bus na kukuha sa'yo kanto-kanto di ba? So, yun nga, mabuti ngayon si Boss George lumalaban para sa amin lahat, para sa atin lahat. Ano yun kayo yung party list kayo yan mo? Sorry, ma'am? Party list? Opo, ma'am. 107 party list. 107 ang kasangga. Yun nga, kung gusto mo iboto, boto mo rin, ma'am, kung sakali lang naman para sa'yo. Nag-ano pa no? Nag-promote pa no? Parang may Oo. Itong video na to, ganito, nagpapagalit. Kasi mauna pa daw yung mga ganito, ganito. Pero ngayon, kaya nagpapay So, kakadrop lang natin kay madam sa halagang 498 ang kanyang fare. Kakadrop lang din natin. Intercom disconnected. Nag-ano pa siya ng 100 na tip. Wow, thank you po. Pampaswerte. Habang tayo na next booking. Alright.